Hello po, magandang araw. Ang bidyong ito ay tungkol po sa pagtatanim ng dahon ng sibuyas. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng dahon ng sibuyas. May dalawang klase pong pagtatanim ng dahon ng sibuyas. Yung una ay ang kanyang mga buto, seeds na itatanim. Ang pangalawa ay yung kanyang uh, katawan, yung ganito, yung sa may dulo ng may roots niya. Pero ako, ang gusto ko, ang na-experience ko po, ay mas gusto ko yung ganito na itinatanim kaysa sa buto. Kasi yung buto po ay matagal at saka maliliit siya, at saka parang sa base ko lang, sa experience ko siguro, sa mga ilang taon ko na pong nagtatanim ng dahon ng sibuyas, yung seeds po siguro ay maganda lang po doon sa mga itinatanim sa malalaking farm. Kasi kung sa mga paso-paso lang at saka maliliit na mga container tinatanim, ay parang hindi po siya bagay. Kasi yung sa experience ko po ay hindi po umubra sa akin. Mas maganda po itong katulad nito. Nasubukan ko na po kasi nung una seeds po ang mga tinanim ko. Kaya lang ito po ang pakita ko po sa inyo. Ito po yung mga seeds. Yung mga seeds po na pinaghiwa-hiwalay ko na sila, nilagay ko sa mga iba-ibang paso para sabi ko mabilis silang lumaki at tawag doon, tataba. Pero hindi pa rin, mahigit isang buwan na ganito pa rin ang itsura niya. Katulad nito po, nilagay ko dito. Tapos meron pa rin ito, dito po, nilagay ko rin siya dito, dito. Tapos meron din po dito. Ayan po, oh, maliliit pa lang sila, mahigit isang buwan na po. Hindi pa sila lumalaki. Tapos marami pa po ako dito pa, ayan. Katulad nito, ito, at saka ito, maliliit. Tingnan nyo po, hindi pa sila lumalaki, mahigit isang buwan na. Ito po, sinubukan kong putulin po siya, yung katulad ginagawa ko dun sa isa, pinutol ko pa siya dito kasi sabi, iniisip ko baka pag pinutol kong ganon, pag tutubo siya ay magiging mataba at malaki at madali silang lumaki. Pero hindi pa rin po, katulad nito rin po, pinutol ko rin po ito. At saka yung mga ito po, mga pinutol ko yan sila, ganyan, kasi para sabi ko madali silang lumaki. Pero hindi po, lumaki rin sila na katulad nito, o mga maliliit. Ayan po, marami dito po, hinalo-halo ko na sa aking basil. Ayan po, marami po sila, ayan dito, ayan, pati ito, maliliit pa rin, maliliit sila, hindi sila katulad ng ito, hindi sila katulad nito na malalaki ang dahon, tapos mabilis silang lumaki. Ay ito, mga 1 week, 2 weeks po yan, ay pwede na po silang anihin, pwede na po silang kunin at ihalo sa niluluto. Katulad po nito, pagka kumukuha po ako, hindi ko po siya binubunot. Ang ginagawa ko po ay ikakat po siya ng katulad nito. Kasi nga, pagka bubunutin nyo po yon, wala na po kayong aasahan na tutubo. Kaya, ang ginagawa ko, pinuputol ko pong ganyan para pagka naputol po na ganyan, tutubo uli po yan siya. Katulad po nito, mga pinutol ko na ito, tingnan nyo po itong naputol na to. Ayan, malaki na, tumubo na po yun siya. Itong sa isang na to, na ito, mga puro mga bagong na katulad nito, tingnan nyo po itong na to, dry na leaves niya. Yan yung pinagputulan. Tingnan nyo po. Katulad po nito, ito po pinutol ko po yan. Ayan, nag-dry na siya. Kaya kitang-kita po kung saan nyo pinutol yung dahon. Kaya ito po, tingnan nyo po ito, dalawang beses ko na po itong naputol. Ayan po. At saka ito, at saka yan, dalawang beses ko nang naputol. Tapos ayan po, malalaki na po sila, oh. Ito rin, tingnan nyo po ito, oh. Matuyo na po yung dahon niya. 1, 2, 3 beses ko na po ito, 2 beses. O, ayan, 2. 3 yung isa, o, ayan. Pagka nakikita po sa dahon niya kung saan natuyong dahon niya, kung saan niya pinuputol. Ayan po, malalaki na po sila. Pwede na po silang
anihin. O, pagka mga ganitong laki na, pwede pagka kailangan ko, pwede ko nang anihin. O, ayan po, tingnan nyo po ito. Ganito po, puputulin dito, tapos, ano yan. Kaya sa isang buong summer, hindi po kayo mauubusan ng dahon ng sibuyas. Katulad po nito, ito ang una ko pong pinutol. Ayan, putol na yan silang lahat. Ayan, putol na yan silang lahat. Nagsisilakihan na. Kaya pag naubos mo na itong isa, meron ka na namang ano dito, kukuhanin. Tapos, bago maubos lahat ito, tumubo na itong mga pinagkukuhanan po ninyo. Kaya hindi kayo mauubusan ng dahon ng sibuyas. Ang kagandahan lang po nito na may mga tanim sa bahay, ay bukod sa tipid na po kayo sa pambili ng dahon ng sibuyas, ay pag wala po kayong dahon ng sibuyas sa bahay, nalimutan yung bumili, hindi na ninyo kailangan na pumunta ng super o sa palengke para bumili dahil meron na kayong mga tanim sa bahay. Kaya yan po ang kagandahan ng may mga tanim sa bahay. Ang sarap ng may mga tanim sa bahay. Laging may aanihin, pagkain na sariwa, malulusog at malinis. At salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya sa atin. Kaya po, ang pagtatanim, kailangan po natin magtanim sa bahay. Yung mga simpleng katulad po na yung pang-araw-araw na kailangan natin. Yung mga madadali lang pong itanim, katulad po nito. At saka yung marami po akong mga, ayan po, mga dahon ng kamote. Ay, napunta na po tayo sa iba. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa sibuyas. Kaya po, ipapakita ko na po sa inyo kung paano ako magtanim ng sibuyas. Ito po, bumili ako ng dalawang bundle na dahon ng sibuyas para lang po sa paggawa ko ng video. Ngayon lang po, pangalawang bili ko po ito simula nung mag-summer. Ito pong pangalawang bili ko kasi hindi na po ako bumibili ng dahon ng sibuyas. Bumili lang po ako para ipakita ko sa inyo kung paano magtanim ng sibuyas. Ito po ang tinatanim kong sibuyas. Ganito po siya. Ayan, binibili ko po ito, tapos kukunin ko po yung kanyang stem. Yun ang itatanim ko po. Ganito po ang aking ginagawa. Papakita ko po sa inyo. Pero ang piliin po ninyo ay yung mga matataba ang stem. Ako po yun po ang pinipili ko, yung matataba ang stem, para po pagka tumubo siya ay matataba rin po sila. Ganun po. Ang ginagawa ko po nito ay pinuputol ko po itong mga kanyang mga roots. Ganito po. Tatanggalin ko po yung kanyang mga roots. Ganyan. Ay, ito po. Ganyan. Tatanggalin po. Tapos puputulin po ng hanggang dito. Siguro mga 2 inch po, ganyan. Mga dalawang ganyan po, 2 inch. Yan. Ganyan po. Tapos ito po yung kanyang itatanim. Ang ginagawa ko po, itong leaves na ito, itong na to, tatanggalin ko po yan. Ganyan po. Tapos ito na po siya ang itatanim ko, yung ganito po. Ayan po. Tapos itong ganito niya, syempre ang dami po nito, hindi ko naman po mailuluto sa isang lutuan lang po. At saka pagka hindi po na ay ganito malalanta po sila at maninilaw. Kaya ang ginagawa ko po dito sa mga dahon niya, huhugasan ko po ito sila, tapos ikakat ko po sila ng katulad ng mga sizes na pagkat sa pangluto, tapos ilalagay ko sila sa freezer. O di po ba, ganito po ang ginagawa ko. Tapos ayan, gagawin ko po, ito isang lang muna ang ating itatanim para ipapakita ko lang po sa inyo kung paano sila itanim. Ganito po ang ginagawa ko po sa
aking mga sibuyas. Kaya buong summer po, hindi po ako bumibili ng aking mga dahon ng sibuyas. Dahil dito ko na po kinukuha sa aking taniman. Ito po ang kagandahan ng pagtatanim sa bahay, kahit na po sa mga container lang po. Ayan po. Tapos ito, tatanggalin po yung ganyan. Para hindi po siya mabulok. Pagka itanim po, hindi po mabubulok, hindi po masisira yung ito. Ito okay na naman siya, hindi siya ano yung ano niya. Yung katulad nito po, tatanggalin para hindi mabulok, hindi masisira yung ito niya. Ito pagka may open pong ganyan, tinatanggal ko po para hindi siya mabulok. Masisira yung ito, mabubulok po siya pagka tinanim. Ganyan. Kailangan puputol yung kanyang roots. Pag pinutol po, kailangan po, kaya hindi po yung gunting ang gamit ko dito, kasi yung dito sa may pinagkatan ko ay ano, pagka gunting ang gagamitin ko ay nalalamog po siya, nagiging ano siya. Kaya instead na yung ano gunting, ito po ang ginagamit ko para ikat, para hindi po siya dito malamog. Ayan po, kasi dito po siya tutubo hindi po siya magiging soft, ganyan po. Kaya ito ang ginagamit kong pangkat. Kailangan po yung dito niya ay hindi malamog. Yan po. Masarap magtanim. Nakakaaliw. Nakakaalis ng stress. Tapos, pagka anihin mo na, napapakinabangan pa natin. Ito po, pagka yung ganito open siya, tinatanggal ko po yan para hindi po siya ano. Ilang taon ko na pong ginagawang ganito. Pagka tuwing summer,
Kasi dito po sa amin may winter. Ang winter po dito hindi po ako nagtatanim kasi dito lang po ako nagtatanim sa aming balcony. Nasa third floor po yung aming bahay. Pagka winter po ay ulan ng ulan, tapos malamig. Minsan umuulan ng drops na yellow, yung ice na mga parang bato ang lalaki ng ano niya. Tapos minsan dumating na rin dito sa amin ng ano, yung snow. Kaya sobrang lamig at saka araw-araw na umuulan tapos sumahangin. Hindi po ako nakakapagtanim po dito sa labas dahil dito sa may balko namin po ay nauulanan. Kaya sa summer lang po ako nagtatanim. Sa buong summer, ito po ang gamit ko. Ngayon po ay magtatanim tayo ng sibuyas. Tatabi po natin ito sandali. Kukunin ko po ang taran! Ito po ang aking, dito ko po itatanim yung mga sibuyas. Ito po, itong gamit ko po na to na soil ay pinaghalo ko po ang DIY compost. Ako po ang nagko-compost, nasa baba po yung compost ko, at saka yun ang parang fertilizer ko, at saka yung mga ito po yung mga pinag-anuhan po namin ng ano, ng balat ng itlog. Ayan po. Ayan po, hinalo ko po sa may compost. Ayan po, yan po ang aking fertilizer. Ang lahat ng tanim ko po dito sa balcony po ay ano, organic po. Hindi po ako naglalagay ng mga fertilizer na chemical. Ang nilalagay ko po ay puro lahat ay organic. Ginagawa ko pong DIY compost po. At saka itong soil, pinag-mini-mix ko po yung mix ko po yung soil na compost, at saka itong soil po na gamit ko, itong ano, ito po ang gamit ko na all-purpose potting soil po. Tapos mimixan ko po siya ng DIY compost ko po. Ito po siya. Kaya ito po. Hindi ko na po pinakita kung paano ko i-mix kasi para hindi po mahaba masyado yung aking video, nilagay ko na po ganito, nilagay ko na po yan para medyo ano yung ating video. Kaya ito po. Ngayon po, papakita ko na sa inyo kung paano ko itatanim to. Ganito po. Ito po siya. After 1 week, makikita nyo pa na may tumutubo na po siya. May tutubo na 2 weeks. Medyo ano na po siya. Ganito po ang ginagawa ko. Ganyan lang po siya. Itong pot po na to, itong paso na to ay ano, pinanggalingan ng yung aking ano, spinach. Yun ang una-una kong tinanim sa ano, pagka summer na summer, yung spinach. Kaya yung spinach, kahit ano na siya, tinanggal ko na kasi ilang beses ko na yun na ani, kaya tinanggal ko na siya. Tapos ito ang inano ko, ang dahon ng sibuyas. Ganito po siya. Ganyan lang po siya. Madali lang pong magtanim at madali lang po itong tutubo. Walang kaarte-arte itong sibuyas. May natira pang 3. Ito ko na lang siya yan. Okay, baliktad. Ayan. Madali lang po silang ano, walang kaarte-arte ang mga sibuyas. Tapos ayan,
Tapos, didiligan siya. Pero hindi po masyado maraming tubig. Oops! Natumba. Tama lang po yung yung mabasa-basa po yung kanyang lupa para hindi siya mabulok. Tapos kasi nga kailangan basa-basa siya para tutubo yung roots niya, mag-roots sila. Kaya kailangan po siya ng basa-basa. Ganito pong ginagawa ko. Kaya subok ko na po ito sa aking experience lang po, sa ilang taon ko na pong nagtatanim, ganito po. Ayan po. Taran! Tapos na po. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po may natutunan po kayo sa aking video paano magtanim ng dahon ng sibuyas. Buong summer po o taon, yung doon sa Pilipinas, walang, kahit na winter ay hindi katulad dito sa aming lugar. Sa Israel ay may winter, tapos pagka summer talagang mainit na mainit. Winter dito ay sobrang lamig na lamig kasi doon sa may Jerusalem may snow doon, pero dito kami kasi sa capital city sa Tel Aviv, kaya mas medyo hindi masyado, konting ang lamig dito. Kaya ganito po ang ginagawa ko. Sa Pilipinas pwede po magtanim kahit na sa winter, kasi hindi naman po masyadong doon, tag-ulan lang siya, pero hindi masyadong malamig na malamig. Pwede namang ilagay po sa hindi na uulanan. Kaya sa atin pwedeng magtanim kahit na winter. Dito hindi ako pwede siguro magtanim, pero hindi ko pa nasubukan kasi nga wala akong place na paglalagyan. Kasi nasa nasa balcony gardening lang po itong aking mga tanim, at wala po akong mapaglagyan pagka winter, kaya hindi po ako nagtatanim sa winter. Para naman po sa mga viewers natin, may viewers nga ba ako? Bago lang po kasi kung nag-video, gusto ko lang po kasing i-share kung ano yung mga aking na-experience sa mga nagtatanim sa mga ganitong mga container na mga maliliit. Unang-una po, nakakawala ng stress. Yun po ang aking purpose. Pangalawa po, pagkatulad nito, pagka nakakalimutan mong wala nang sa bahay, wala ka ng dahon ng sibuyas, hindi mo na kailangang bumaba at bumili. Meron ka na sa iyong mga taniman. Sige po, hanggang dito na lang po muna. Sa susunod na lang po na video tayo, i-update ko po sa inyo kung anong magiging nitong aking tinanim. Ipapakita ko po sa inyo. After 1 week, papakita ko sa inyo ang update nitong tinanim nating mga dahon ng sibuyas. At salamat po sa panonood, at syempre po, keep safe, ingat po lagi, at syempre po, wag po nating kalilimutang magdasal dahil siya po ang ating tagapagligtas. Maraming salamat po, hanggang sa susunod po na video. Bye-bye!